Meron pong hinihiling ang transport sector na hanggang 2 piso na dagdag pasahe. Kaugnay pa rin po yan o kasunod pa rin po yan ng mga big-time oil price hike. Hinihiling din po ng transport sector yung pong tuluyang pagtanggal sa oil deregulation law. May update po dyan si Bumboy sa Cotoner. Isusulong ng grupong Piston ang dagdag na 2 piso sa pamasahe ng jeep dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis na sobrang nakakaapekto sa kita ng mga tsuper. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Piston National President Modi Floranda na napapanahon na madagdagan ang kita ng mga jeepney driver upang may pagpatuloy nila ang kanilang hanap buhay at serbisyo sa publiko. Ayon kay Floranda, nakatakdang magsumite ng petisyon ng kanilang grupo sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa Marso 16 upang hilingin ang dagdag na 2 piso. Ipiniliwanag niya na huling nagkaroon ng taas pasahe noong Oktubre 2023 ngunit patuloy pa ring tumataas ang presyo ng diesel at gasolina mula noon. Anya, umabot na umano sa higit 60 pesos kada litro ang itinaas ng presyo ng mga produktong petrolyo na nagdudulot ng malaking epekto sa kita ng mga tsuper. Aminado rin si Floranda na maaaring maapektuhan ng mga pasahero, ngunit iginiit niyang makatutulong ang dagdag pasahe upang makabawi ang mga tsuper at mapanatili ang kanilang kabuhayan. Kung mapagbibigyan kasi, magkakaroon ng halos 400 pesos sa dagdag na kita ang mga jeepney drivers. Sa atin ay pinag-aaralan po natin at ngayon ng darating na March 16 ay tayo po ay maghahain ng dagdag kita o dagdag pasahe sa LTFRB. At tansya po natin ay ang ihain po natin ay 2 piso dahil ito yung nakikita natin na makatarungan na hingin natin sapagkat sa laki ng pugunang nawawala ay at least kahit paano ay matugunan man lamang yung malaking nawalang halaga sa ating mga driver para doon sa makapagtuloy-tuloy tayo na makapagserbisyo sa ating mga mamamayan. Kung halimbawa, ibibigay ng LTFRB yung 2 piso nating ipapile, ay madadagdagan yung maliit na kita ng ating mga driver. Samantala, patuloy naman ang panawagan ni Floranda na tuluyan ang alisin ng oil deregulation law, gayon din ang excise tax at value-added tax o VAT sa mga produktong petrolyo. Ayon sa kanya, lalo lamang umanong nagpapabigat sa mga tsuper at operator sa mga buwis na ito sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo. Iginit ni Floranda na bagaman may nakalaang 2.5 bilyong fuel subsidy ang pamahalaan para sa sektor ng transportasyon, hindi ito pang matagalang solusyon sa problema kundi pansamantala lamang na ayuda. Ipiniliwanag pa niya na ang tinatayang 5,000 na fuel subsidy na matatanggap ng bawat jeepney driver ay maaari lamang tumagal ng 3 hanggang 5 araw na pasada, depende sa taas ng presyo ng diesel. Kaya ang sinasabi nga po natin na dapat ay ibasura itong oil deregulation law, tanggalin ang excise tax at saka yung VAT sa langis. Kasi isa ito doon sa patuloy na nagpapahirap hindi lamang sa hari ng mga driver kundi sa ating mga mamamayan. Sapagkat alam po natin na sa bawat pagtaas ng presyo ng petrolyo ay pagtaas ng mga pangunahing serbisyo at pangangailangan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.